Sa burol ni na Erica at ng anak ni Santino, dumating si Miguelito na puno ng galit. Hindi niya matanggap na naroon pa si Santino. Para kay Miguelito, wala raw karapatan si Santino na makiramay. Dahil para sa kanya, ang ugat ng lahat ng trahedya ay ang kapatid nito na si Tanggol. Mariin niyang sinisi si Santino at inutusan itong umalis. Nang tumanggi si Santino, binuhat siya ni Miguelito at ibinato sa sahig. Duguan at nakahandusay, pinahiya si Santino sa harap ng lahat. Sa huli, mariing sinabi ni Miguelito na hindi na kailanman may puwang si Santino sa bahay ng mga gerero. Makalipas ang ilang sandali, kinausap ni Ponggay ang isang duguang lalaking dumulog sa pulisya. Maingat niyang tinanong kung ano talaga ang nangyari. Ibinunyag ng lalaki na ginamit at inupahan siya ng mga gerero upang palabasing siya ang papatay kay Roberto. Agad inilabas ni Ponggay ang kanyang cellphone at humingi ng pahintulot na i-video ang kanyang salaysay. Pumayag ang lalaki at detalyado niyang ikinuwento kung paano siya binayaran, sino ang nagutos, at paano isinagawa ang plano. Isang mabigat na ebidensyang maaaring magpabagsak sa mga gerero. Habang abala ang lahat, nag-iisa si Rocky Boy sa kanyang silid. Tahimik ngunit puno ng puot ang kanyang isipan. Paulit-ulit niyang binabalikan ang mga ginawa ni Tanggol sa kanya at unti-unting binubuo ang plano kung paano niya ito tatapusin. Pagsapit ng gabi, napansin ni Ramon na may kakaibang kilos sa paligid. Bigla siyang naglabas ng baril at nagpaputok bilang babala. Nagulat sina Enteng at ang iba, agad silang rumesbak na iwang mag-isa si Tanggol sa loob. Sa silid, mahimbing ang tulog ni Tanggol. Walang kamalay-malay, bigla siyang hinampas ni Rocky Boy gamit ang hawak nitong patalim. Nagising si Tanggol sa matinding sakit at napagulong sa kama. Nangingibabaw ang determinasyon ni Rocky Boy. Dahan-dahan niyang pahihirapan si Tanggol hanggang sa tuluyan itong sumuko. Sinubukan ni Tanggol gumapang palayo, desperadong tumakas. Ngunit walang awa si Rocky Boy. Tuloy-tuloy ang hampas, hindi siya tumigil kahit saglit. Buo ang loob niyang tapusin si Tanggol at iganti ang lahat ng hinanakit na kanyang kinimkim. Sa huli, wala nang lakas si Tanggol upang lumaban. Napasigaw na lamang siya sa sakit at kawalan ng magawa habang papalapit si Rocky Boy, handang tapusin ang lahat. Sa kabanatang ito, tuluyang sumiklab ang galit, paghihiganti at pagtataksil. Sa burol, ibinuhos ni Miguelito ang puot kay Santino. Ipinahiya at itinaboy siya bilang simbolo ng pagputol ng anumang awa ng mga gerero. Samantala, unti-unting nabubuo ang pagbagsak nila nang makuha ni Ponggay ang matibay na ebidensyang nag-uugnay sa mga gerero sa planong pagpatay kay Roberto. Sa likod ng lahat ng ito, lihim na umusad ang mas personal na paghihiganti. Habang nagkakagulo sa labas, isinakatuparan ni Rocky Boy ang matagal niyang kinimkim na galit. Naiwang mag-isa at walang depensa, si Tanggol ay naging biktima ng isang malupit na pag-atake, isang sandaling naglalagay sa kanyang buhay sa bingit ng kamatayan. Sa huli, malinaw na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa hustisya o kapangyarihan, kundi sa paghihiganting handang pumatay ng sinuman, kahit sa dilim ng sariling kampo. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.